Hello mga ka-backyard. So, ayan, katatapos ko lang po namigay ng pagkain sa aking mga alagang pansi chicken. Bad news talaga mga ka-backyard dahil namatay po siya. So, ang isa kong Brahma na roaster is nadali siya. Kahapon medyo mainit yung katawan niya pag bigay ko ng pagkain sa hapon. So dahil mainit ang katawan niya, binigyan ko agad siya ng gamot. Kaso ngayong umaga habang nagpapakain ako sa aking mga alagang pansi chicken, so ito na yung napansin ko mga ka-backyard. Ayan, nadali ang ating isang Brahma roaster mga ka-backyard. Ito pa naman yung pinakamahal ko ditong manok sa aking area. So nagkakahalaga po ito ng 11,000 dahil sa paiba-ibang panahon, kaya siguro nagkaganito ito. Tsaka tumitimbang din ito mga ka-backyard ng 7 kilo. Yan. So pinarelax ko na ito sa breeding dahil kinokondisyon ko naman, dahil yung isang hen ko is naglimlim na siya. Kaya ang ginawa ko, pinarelax ko. At nakaraan ng 6 na araw, so ito na yung nangyari mga ka-backyard. Ayan, namatay po siya. Ito yung pinakaayaw ko sa mga senaryo na nangyayari sa aking backyard, na mamatayan ako ng alaga kong manok dahil napamahal na po sila sa akin. At maliban sa napamahal sa akin, napakalaki po ng price nito. So ito lang talaga ang nangyari ngayon. Grabe talaga, umagang umaga. Ito ang nangyari sa aking manok. So ang gagawin ko na lang dito mga ka-backyard, ilibing ko na lang siya para hindi ma-contaminate ang ano niya, ang virus, kung may virus siya dito. Sa pag-alaga kasi ng manok mga ka-backyard, hindi natin maiwasan na may mga ganitong senaryo na mangyayari sa ating mga alaga, na mamatayan tayo. Kung mayroong darating na mga panibagong sisiw, mayroon ding darating na sakuna sa ating mga alagang manok. Ngunit hindi ko inaasahan ng ganitong pangyayari mga ka-backyard. Ang Brahma ko pa na roaster ang madali, dahil healthy naman ito nung pagwalay ko sa kanyang partner na hen. Kaso lang, nung malakas ang ulan kahapon, pagka bigay ko ng pagkain sa kanya, kumain pa naman siya. Kaso pag hawak ko sa kanyang katawan, ayun, grabe ang init niya. At mayroon naman ako mga gamot dito na nakalaan sa mga alaga ko na mayroong iniindang karamdaman. So pinainom ko agad siya ng gamot. Kaso pag uwi ko ngayon galing sa trabaho, habang nagpapakain ako sa aking mga alagang manok, ito na yung nangyari. Nadali na yung pinakamahal kong manok mga ka-backyard. Sad reality talaga sa pag-aalaga ng manok, mga ganitong pangyayari. Isa pa naman itong Turkey line Brahma. So ayan, kitang kita nyo ang paa mga ka-backyard. Grabe, ang ganda ng balahibo niya. At saka nagkakahalaga po ito ng malaking halaga. Kaya medyo nang hinayang talaga ako, kahit na maraming itlog ang naiwan niya sa kanyang partner na hen. Pero hindi ko pa rin matanggap mga ka-backyard na ganito ang nangyari sa aking isang pinakamalaking Brahma dito sa aking area. Sad reality talaga mga ka-backyard.
Ngayon mga backyard, tapos ko nang nalibing ang ating Brahma na namatay. So dito na magtatapos ang video ko. Maraming salamat sa panonood. Masakit talaga mga ka-backyard dahil isa pa naman yon sa pinakalambing kong manok na inaalagaan dito sa aking area. Ngunit ganun talaga mga pangyayari. Kung mayroon tayong sisiw na darating, mayroon ding mawawala sa atin. Tanggapin na lang natin mga ka-backyard na ganito talaga ang senaryo pag once nag-aalaga tayo ng mga hayop sa ating area. So sadyang dito na lang siguro ang kanyang buhay. At kahit ganito ang mga nangyari sa ating Brahma, nakabigay naman siya ng itlog sa kanyang hen na partner at naglilimlim na ngayon. So doon na lang tayo kukuha ulit ng panibagong roster na pwede nating magamit sa mga susunod na season if pwede na nating breed. So doon na tayo mag-pick up mga ka-backyard. So hanggang sa muli mga ka-backyard, maraming salamat. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ask ako ng malaking favor sa'yo. Please like, share, subscribe para lagi kang updated sa mga lalabas ko pang videos patungkol sa aking mga alaga. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Happy farming po.